Mahabagin naming Diyos, narito po kami sa inyong harapan, nagtitipon at nagsasama-sama bilang mga anak na inyong tinubos sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Noong unang panahon, nabuhay po kami sa kasalanan, lumaban po kami sa inyong salita. Hindi namin po ito nalalaman, subalit dahil sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin, ibinigay po ninyo ang inyong bugtong na anak upang kami po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Naunawaan namin na kami ay mahuhulog doon sa walang hanggang kapahamakan. Kaya tinawag niyo po kami upang manumbalik at magsisi sa inyong harapan at sumampalataya sa dugo ng aming Panginoon na ang lahat ng aming mga kasalanan ay inyong binayaran upang kami po ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngayon kami po ay narito, nag-aaral at nagpapatuloy sa pananampalatayang ito upang magamit po ninyo, makapaglingkod po sa inyo, Panginoon, hanggang sa kami po ay humarap. Idinadalangin po namin sa inyo ang patuloy na nakikinig ng mensaheng ito, lalo na po sa mga nakikinig sa aming YouTube channel, Panginoon, sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga mensaheng ito upang sila po ay makatanggap ng biyaya ng Diyos, maging sa aming narito po, Panginoon, sa loob ng iglesia, sa church. Buksan niyo po yung aming mga puso at isipan upang ang inyong salita ay mailagay sa aming puso. Maligtas kami, Panginoon, at higit sa lahat maunawaan namin ang inyong dakilang kalooban. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod, ang katotohanan. Tulungan po nawa kami ng inyong espiritu na siyang tunay naming tagapagturo sa aming kalagitnaan. Alisin niyo po ang lahat ng magiging hadlang, o Panginoon, upang ang salita ay hindi masayang sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli. Kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa unang Timoteo. Okay, unang Timoteo, kabanatang 1. Okay, unang Timoteo, kabanatang 1. Okay, talatang 12 hanggang 16. Okay. Unang Timoteo, talatang 1, kabanatang 12 hanggang 16. Okay. Nung nakaraan, dito rin po tayo nag-aral. Okay. Sa chapter 2, di ba? Na dito sa chapter 2 po tayo nag-aral, okay? And then ngayon sa chapter 1, babasahin ko po, sundan na lamang po ninyo at basahin po ninyo sa inyong matahimik na pagbabasa, sa inyong puso at isip, okay? Verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una ako'y isang lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Verse 14, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na nakay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Verse 16, ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay naipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang salita ng Diyos. Okay po? So magandang umaga po muli. Pag-aralan po natin dito po sa talatang ito kung ano ang ating matututunan. Kaya yung topic po natin, makikita po natin sa verse 15. Okay? Doon po sa verse 15, yung topic natin ay Christ Jesus came into the world to save sinners. Doon po sa Tagalog sa verse 15, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yan po yung topic natin ngayon. Okay po? So kung titignan natin, ginamit dito yung salitang si Jesucristo ay dumating dito. Dumating siya. For what a purpose?
Okay? Binabanggit doon sa verse 15, upang iligtas ang mga makasalanan. Alam niyo po, maraming mga taong nagpapakilala, no? Binanggit po doon sa Mateo chapter 24, maraming magdarating sa kanyang pangalan, pero hindi nila ililigtas ang mga makasalanan. Nakasulat sa verse 5, ang sabi doon, ililigaw nila ang marami. Dumating sila dito, gamit nila ang pangalan ni Kristo, pero hindi para iligtas ang sinner. Malinaw yung purpose kung bakit si Jesus Christ dumating. Sinabi rito, upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya, maging doon sa John chapter 10, verse 10, okay? John chapter 10, verse 10, okay? Binanggit po doon, meron ding dumating, okay? Sabi po sa verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng kasaganaan. Sabi po ni Jesus Christ, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw. Alam niyo po, hindi po ito tumutukoy sa material na bagay na ninanakaw. Tumutukoy po ito sa mga kaluluwa ng tao na na-steal o na-deceive. Ang sabi po rito, dumarating ang magnanakaw upang pumatay at pumuksa. Ito po ay yung gawain ng diablo dito sa sanlibutan ito. Kaya kung titignan natin, marami pong paraan upang ang tao ay hindi po makatanggap ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan. Bakit po? Dahil hindi lang si Kristo ang dumating dito para magligtas ng mga kasalanan, maraming mga false Christ, maraming mga false teacher, maraming mga false teaching, ang narito sa mundong ito, itinuro sa iba't ibang mga tao, pero yung teaching na ito ay hindi upang masumpungan nila yung kasalanan, masumpungan nila yung katotohanan. Yung pagtuturong ito ay hindi upang dumating sila sa pagsisisi. Yung pagtuturong ito ay inakay sila sa maling pananampalataya. Kaya sinabi dito, dumating ang magnanakaw upang pumatay at magnakaw. Sino po yan? Si Jesus Christ dumating para magbigay ng buhay, subalit ang diablo ay dumating upang magnakaw at pumatay ng kaluluwa. Kaya po maraming mga tao na dumating si Jesus Christ dito sa sanlibutan ito, subalit yung purpose ng pagdating ni Jesus Christ dito ay hindi po nakilala ng mas maraming tao. Okay? Kaya maging sa pagdating ni Jesus Christ, in-offer niya yung buhay niya. Okay? In-offer niya yung buhay niya. Pero yung mga taong hindi makakapunta sa langit, no? Dumating dito ang diablo upang i-offer din yung maling kaligtasan. Ano po yung maling kaligtasan? Number 1, religion. Sa paniniwala ng mga tao, kung meron silang religion, sapat na yon para sila ay makapasok sa langit. Pangalawa, meron silang tinatawag na self-righteousness. Iniisip ng maraming tao na kapag sila ay mabait, gumagawa ng tama at mabuti, nagbibigay ng mga bagay sa kanilang pananampalataya, yan ay tinatanggap ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Bible na maraming mga magsisikap para pumasok sa langit pero hindi sila makakapasok. In Luke chapter 13, maraming mga tao gagawin nila yan sa pamamagitan ng kanilang sariling sikap. Pangatlo, mga taong nag-iingat ng kautusan, keeping the law. Alam niyo po yung 10 Commandments? Sinisikap nila itong gawin. Subalit sinabi ng Biblia in Romans chapter 3 verse 20, yung 10 commandments ay ibinigay hindi upang sundin ng tao, kundi upang makilala nila kung ano ang mga kasalanan na kanilang nilalabag. Wala namang nakasunod sa 10 utos ng Diyos. Sinabi ng Santiago chapter 2 verse 10 na ang lumabag sa isa ay lumalabag sa lahat. Kung nilabag mo yung isa sa 10 utos, lahat yan ay nilabag mo na because you're still the sinner. Kaya sinasabi po na si Jesus Christ ay dumating dito upang iligtas ako.
iligtas ikaw. Bakit po? Sapagkat sinabi ng Bible in Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Walang hindi nagkasala sa mundong ito. Lahat tayo. Sa pamamagitan ng pag-iisip, pagsasalita, at sa gawa. Kaya, sinasabi ng Biblia na lahat ay nagkasala kung ganon. Dumating si Jesus Christ upang iligtas ako na isang makasalanan. Kayo ba? Ganon din ba ang pagkaunawa ninyo? Kung hindi natin nakilala ng ating sarili ay makasalanan, hindi natin malalaman yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya yung tax collector sa Luke chapter 18 verse 13, sinabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Mahabag ka sa akin. Anong hiningi niya? Yung habag ng Diyos. Bakit? Sapagkat na-realize niya, nalaman niya na isa siyang miserable sinner sa harapan ng Diyos. Kaya nalaman niya kung ano ang paraan ng kaligtasan. Meron pa bang mas hihigit pa? Meron pa bang mas mahalaga sa inyo kaysa kaligtasan na ibinigay ni Kristo? Mabubuhay po kayo sa mundong ito 70 to 80 years. Kung gusto niyo makuha yung lahat ng kayamanan, pwede niyo magawa. Subalit ang buhay ninyo ay hindi pang walang hanggan, temporary. Pag-alis ng tao, iiwan yung lahat ng mga bagay na pinaglaanan nila ng mahabang panahon. Papasok sila sa walang hanggang kapahamakan. Kaya yung purpose ng buhay nila ay para lang makuha yung mga bagay sa sanlibutan, pero hindi nila nakita yung purpose ng pagdating ni Jesus Christ sa mundong ito. Kaya yung topic natin ngayon ay Christ Jesus came into this world to save me and you. Bakit po? Dahil ako ay isang sinner. Tama po? Kaya si Pablo, tinalakay niya rito, paano ba siya naligtas? Actually, doon sa Romans chapter 1 verse 16, sino ba si Pablo? Sabi niya doon sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. In Romans chapter 1 verse 16, paano ni Pablo kinikilala yung kapangyarihan ng ebanghelyo? Sinabi niya, it is the power of God. Para saan? Para ako maligtas. Sa paanong paraan? Sa bawat sumasampalataya. Kaya sinabi ni Pablo, apart from the words of God, apart from the gospel of Jesus Christ, there is no salvation. Apart from the words of God, there is no holy light. Kaya sinabi ni Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, dapat yung mga Kristiyano, kung tayo ay ligtas, maunawaan natin kung gaano ka-precious yung kaligtasan natin. Hanggat hindi nyo naunawaan kung gaano ka-precious yan sa inyo, hindi kayo magkakaroon ng passion o desire o pag-ibig sa Panginoon o pagpapasalamat ng puso, hanggat hindi nyo naintindihan ng malalim yung kaligtasan ninyo na iniligtas tayo papuntang impyerno. Supposed to be I am the sinner. Pag namatay ako, dapat tatayo ako sa hukuman ng Diyos para ako ay hatulan dahil ako ay isang miserabling makasalanan. Pero ang Diyos ay nahabag sa akin, naawa sa akin. Kaya naawa ang Diyos dahil doon si Paul, sinasabi niya rito sa verse 12, meron siyang thankful heart. Sinabi niya sa verse 12, nagpapasalamat ako sa Kanya. In verse 12, sabi rito, nagpapasalamat ako sa Kanya. Sinabi dito ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, ano po yung thankful heart ni Paul? Sabi niya, salamat sa Panginoon. Sabi niya rito, sapagkat, sabi niya, ako'y itinuring niyang tapat at ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kung tayo po ay hindi tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon. Maraming mga reliyoso nagsusumikap, nagsasakripisyo sa paniniwala nilang iyan ay sakripisyo sa Diyos, pero yung kaligtasan nila ay hindi nila naiintindihan at malinaw. Marami kumaawit, kumakanta. Pag tinanong mo kung ligtas ba sila pupunta sa langit, wala silang assurance.
Kaya sinabi ni Paul, inilagay ako. Inilagay ako ng Panginoon. Sabi niya rito, itinuring niya akong tapat. Alam niyo po, yung statement na ito ni Pablo ay statement niya sa harapan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng itinuring siyang tapat? Okay? Doon po sa Acts chapter 26 verse 16 hanggang 18, nakasulat po doon yung testimony ni Pablo. Beginning verse 16, Acts o Gawa chapter 26, sinabi niya, bumangon ka, subalit bumangon ka, at ikaw ay tumindig, sapagkat sa layunin ito, nagpakita ako sa iyo, upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin, at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila ay sinusugo kita. In verse 18, upang buksan ang kanilang mga mata. At sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Bakit sinasabi ni Pablo, itinuring ako ng Diyos na isang tapat? Sinabi rito, si Pablo ay naging witness. Nag-testify. Sinabi ng Panginoon sa kanya, dito sa verse 16, itatalaga kang subalit bumangon ka, ikaw ay tumindig sapagkat sa layang ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi. Kaya si Pablo ay siya yung pinakamaraming isinulat dito po sa Bagong Tipan. Siya ay isang witness. He is a faithful minister of God. Kaya sinabi niya dito, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat itinuring akong tapat at itinalaga sa gawain ito. Yan yung sinasabi niya. Bakit siya nagpapasalamat? Number 2, sinabi niya, because God appointed me in this service or in the ministry. Sinabi niya rito, ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kayo ba? Hindi ba kayo maglilingkod sa Diyos? Si Pablo lang ba ang dapat maglingkod sa Diyos? Inilagay siya para magpatotoo sa ebanghelyong ito. Bakit po? Alam niyo po, si Pablo ay nagpatotoo sa ginawa ng Diyos sa kanya. Yung conversion niya, mababasa niyo sa Gawa chapter 9. Habang naglalakbay siya sa Damasco, biglang may lumabas na liwanag at nasilaw siya, nabulag siya. Pero yung kanyang plano, patayin yung mga mananampalataya, hulihin at ikulong. Dahil iniisip niya, ang mga Kristiyanong ito ay nagtatayo ng isang bagong relihiyon na laban sa sekta ng mga Hudyo. Dahil siya ay isang rabbi, kaya humingi siya ng kapangyarihan sa mga matataas na Hudyo, binigyan siya ng kapangyarihan upang hulihin at patayin ang mga Kristiyanong ito. Na sa kanyang kaisipan ay nagtatayo ng bagong relihiyon. Kaya sinasabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat itinuring niya akong tapat at inilagay niya ako sa ministeryong ito. Bakit po? Alam niyo po, maraming mga naglilingkod na hindi inilagay ng Diyos. Kaya doon po sa Jeremiah chapter 23, verse 21, sabi po, hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. May mga taong hindi isinugo ng Panginoon o hindi itinalaga ng Panginoon sa ministeryo, pero sila ay naglilingkod at nagtuturo. Kaya sinabi ni Pablo, ako ay itinalaga ng Diyos. Mahalaga po yung pagtatalaga ng Diyos. Alam niyo po, yung pagtatalaga at pagtawag ng Diyos ay napakahalaga sa mga tagapagturo. Kasi kahit hindi ka tinawag ng Diyos, pwede ka magturo. Pero anong ituturo mo? Sinabi ni Pablo, maging siya ay tinalaga ng Diyos, pero maraming mga kwento o isinulat niya sa Timothy na may mga false teacher. Sinabi niya, lagi silang nag-aaral, hindi sila nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Pero siya, itinalaga siya ng Diyos. Kaya sinabi po doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 6, ang ilan ay lumihis mula rito,
at bumaling sa walang kabuluhang pag-uusap. Verse 17, na nagnanais na maging mga guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi, maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. In verse 18, ngunit nalalaman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Kaya sinabi ni Pablo, ako ay tinalaga ng Diyos sa ministeryong ito. Subalit sinabi rin niya na may mga taong itinalaga, sinabi niya rito na nagnanais maging guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi, maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. Alam niyo po, ano po ang pinakadelikado? Pag tayo po ay naninindigan sa mali. Kung pinaninindigan natin ay mali at unbiblical, kung ang pinaninindigan natin ay maling paniniwala at hindi biblical, sabi ni Pablo, pinaniniwalaan nila yung isang bagay na hindi naman nila nauunawaan. Kaya, maniniwala ba kayo sa isang bagay na hindi ninyo naiintindihan? Kaya yung kaligtasan, sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 6, mula ng araw na inyong maunawaan ang biyaya ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 6, ang kaligtasan ay mayroong kasamang pagkaunawa. Ano ang naunawaan kong biyaya ng Diyos? Ay miserable sinner. Wala akong pag-asa, wala akong magagawa. Lumabag ako sa kautusan, nilabag ko yung kautusan, nabuhay ako sa kasalanan, kaya ako ay dapat hatulan ng Diyos. Pero nang dumating sa akin ang Ebanghelyo, naunawaan ko yung biyaya ng Diyos. Yung habag ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos? Ginamit yung salitang grace o biyaya kasi ginagamit siya sa salitang Griego na tinanggap mo yung isang bagay na hindi ka karapat-dapat. That is the grace. Hindi ka dapat pumasok sa langit, hindi ka dapat tumanggap ng biyaya, hindi ka dapat tumanggap ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay nahabag sa iyo, tumanggap ka nito dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan yung malalim na ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya si Paul, sinabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil itinuring niya akong tapat. Itinalaga niya ako sa ministeryong ito. Kaya si Pablo, nagsabi siya kay Timothy, in 1 Timothy chapter 1 verse 3, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Verse 14, huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang tala ng lahi na naging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung naligtas po kayo, kung na-born again po kayo, hindi kayo dapat wala sa church. Bakit po? Ano ang ginagawa sa church? Para lang magsimba? Hindi po. Sinasanay tayo para mabuhay bilang isang anak ng Diyos. Tinuturuan tayo para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa loob ng church. Yung church ay binabanggit hindi yung building, yung mga taong naligtas sa banal na dugo ng Panginoon na nakasulat sa Gawa chapter 20 verse 28 that the church purchased by the blood of Jesus. Binili kayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng binili, para tayo ay maging pag-aari ng Diyos, hindi na pag-aari ng dyablo. Nung hindi pa tayo ligtas, pag-aari tayo ng dyablo. Bakit po? Because of my body, nag-spread and nag-prosper yung sin. Because of my body, from my mind, my mouth, my arms or my hands, lahat. Because of my body, the sin nag-prosper mula sa atin. Gumawa tayo ng maraming kasalanan laban sa salita ng Diyos at laban sa 10 utos ng Diyos. Kaya si Pablo, sinabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo ba kung sino si Pablo? Yung buhay niya dati, siya ay isang mamamatay tao. Inusig niya yung iglesia, hinamak niya yung church. Ang kanyang pangalan ay dati ay Saulo. Nung na-born again pa siya, ay ang pinangalan sa kanya ay Pablo. Yan po siya.
Kaya sinasabi niya rito, nagpapasalamat ako sa Diyos. Okay? Kaya sinasabi niya, ikaw, Timoteo, mag-ingat ka. Dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2, sinabi niya, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kaya sinabi niya kay Timoteo, mag-ingat ka. Alam ko, sabi niya, maraming mga tao tatalikod sa pananampalataya, makikinig sa aral ng mga demonyo. Alam niyo po, sino yung tinutukoy ni Pablo na aral ng mga demonyo? Mga false pastor and false teachers and false evangelists. Sa ating panahon, wala na pong prophet. Wala na pong apostles. Yung apostle, ibig sabihin, you are the witness of Christ. 2 mata. Kaya yung 12 apostle lang. 2 mata, nakita nila yung gawain ni Kristo. Pero sa ating panahon, maraming binanggit sa Ephesians, pastors, evangelists, teachers, sa ating panahon. Sila yung mga teacher ng Biblia. Kaya sinabi ni Paul, sa pamamagitan ng pagkukunwari, binabanggit doon sa 1 Peter, magpapasok sila ng mga nakakapinsalang turo. Instead na maakay nila sa pagsisisi at pananampalataya ang isang tao, instead na maakay nila ang isang makasalanan patungo sa isang pagiging mapagpakumbaba, nagnanais na maglingkod sa Diyos, maakay nila saan? Magiging proud. Magiging problema sa religious faith. Kaya sinabi doon sa Matthew, sabi doon, mga evangelista na nangaral, hindi nila na-convert pagiging anak ng Diyos, na-convert nila bilang anak ng Diablo. Alam niyo, yung mga naturuan ng maling ebanghelyo, mas nagiging masama yung kalagayan nila kaysa dati. Mas nagiging masama. Hindi sila nagkakaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Wala silang fear. Pag gumagawa sila ng kasalanan, wala silang conviction na ito ay sin against God. Mas nagiging bakal yung kanilang puso, yung kanilang konsensya. Kaya sabi diyan, tinatakan yung kanilang budhi ng nagbabagang bakal. Very strong. Yung kanilang will against to the words of God. Very strong. Kaya yung kalagayan nila, nagiging mas masama kaysa dati. Kaya sabi ni Pablo, sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, lagi silang nag-aaral, kailanman ay hindi sila nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Lagi silang nagbabasa, nakikinig, pero hindi sila dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang puso nila ay hindi naging humble, hindi nagkaroon ng fear sa Panginoon. Kaya, bagamat sila'y lagi nag-aaral, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumiyag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. In Titus chapter 1 verse 16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinakaila nila. Palibasa sila'y kasuplam-suplam at mga masuwayin, hindi naangkop sa anumang gawang mabuti. Kaya sinabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sapagkat itinalaga ako ng Panginoon sa gawain ito. Pero sinasabi niya, meron ding mga tao na gumagawa sa gawain ng Diyos na hindi naman itinalaga ng Diyos. Kaya sabi niya, sino sila? Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng inaangkin nilang kilala nila ang Diyos? Yes, kilala ko ang Diyos. Habang sila ay nagiinom ng alak, habang sila ay nagsusugal, habang sila ay nagsasalita ng mga bad words, habang sila ay walang pakialam sa kanilang kaluluwa o espiritu, wala silang pakialam sa judgment ng Diyos, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Pero sabi po dito, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila naman nila ang Diyos. Sa totoo lang, mananalangin ka bang manalo ka sa sugal kung ikaw ay naniniwala sa Diyos? O kilala nila ang Diyos, pero sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila ang Diyos. Tatawag ka ba sa Panginoon habang lumalabas sa bibig mo yung bad words?
Kilala nila yung Diyos, pero ginagamit din nila yung kanilang bibig sa kanilang mga gawain laban sa Diyos. Yung kanilang mga pag-iisip. Kaya sabi diyan, inaangkin nila, kilala nila ang Diyos. Kaya, yung pagiging born again ay pagiging bagong buhay, sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Isa ka ng bagong nilalang, may bago kang pagkatao, yan ay pagkakaroon mo ng bagong pagkakilala sa biyaya ng Diyos. Kaya kung kayo po ay nagsasabing born again, wala po kayo sa church, I'm sorry to say, paano kayo mabubuhay ng walang salita ng Diyos? Apart from the words of God, you cannot live with the holy life. Hindi po kayo mabubuhay ng matuwid, ng tama, ng maayos bilang anak ng Diyos kung wala po kayong church life, Christian life. Meron ba kayong nakitang pagkapanganak? Sige, bahala ka na mabuhay mag-isa. Tumakbo ka na, lumakad ka na. Hindi po. Once na na-born again ng isang tao, dapat nasa church siya. Bakit po? Para alagaan siya, turuan siya, sawayin siya minsan, akayin siya sa katotohanan at tamang pananampalataya. Yan po yung dahilan kung bakit nasa church. Kaya sabi ni Paul, salamat sa Diyos. Okay? Kaya sinasabi niya rin sa verse 13, basahin po natin yung sino ba si Paul? 1 Timothy chapter 1 verse 13. Kahit na nung una, ako'y isang lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Okay? Alam niyo po, sinabi ni Pablo, sino ba siya? I am a formerly blasphemer. Sabi niya rito, isa akong lapastangan dati sa salita ng Diyos. Kaya pag binasa niyo yung testimony ni Pablo, sino ba siya bago siya naligtas? He is a blasphemer. Siya ay naging kaaway ng Diyos. Kaya pag binasa po ninyo sa Romans chapter 1 verse 18, sinabi niya, sinulat niya ron, ang puot ng Diyos ay nahahayag laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. He knows very well yung kanyang pagkatao bago siya na isulat yung mga talatang ito. Kayo, ano po kayo dati bago kayo naligtas? Meron ba kayong pusong gratitude sa Panginoon? O ipinagwawalang bahala nyo lang ito? At sabi, it is the power of God. Kaya si Pablo, sabi niya, ay ang lapastangan, alam niyo po, yung salitang blasphemer, doon po sa dictionary, tinignan ko siya, sabi po ron, Webster Dictionary, to speak in a way that show irreverence for God or something sacred. Irreverence, kawalang galang sa mga banal na bagay, kawalang galang sa ginawa ng Diyos at sa salita ng Diyos. Disrespectful. Blasphemer. Maraming tao, inahamak nila yung salita ng Diyos. Kahit nakita na nila kung paano si Jesus Christ namatay sa cross, nagdusa, pero hindi nila pinibigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay na ito. Kaya si Pablo, sabi niya, I'm a formerly blasphemer. Ito ang kalagayan ko dati. Kaya sa Romans chapter 7 verse 7, sinabi niya, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag na huwag mangyari. Gayunman, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. Huwag kang mag-iimbot. In Romans chapter 7 verse 8, ngunit ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay gumawa sa akin sa sari-saring pag-imbot. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Bakit ba tayo namatay sa harapan ng Diyos at bakit tayo mamamatay spiritually? Because of sin, because of the law. Bakit? Yung law ay nilabag natin ng maraming beses. 10 Commandments. Sinabi ng 10 utos ng Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Ang iniisip ng ibang mga tao, ang pagsasabing huwag kang magkaroon ng ibang Diyos is images lang. Hindi po. Kung meron tayong pinahahalagahan ng mas higit sa Diyos, this is idolatry. Idolatry. Kung meron kayong mas pinahahalagahan ng higit sa Diyos, this is idolatry. This is your
idolatry o Diyos-Diyosan. Walang ibang Diyos, kaya sinabi sa Bible, walang ibang Diyos. Hear, O Israel, there is no one, there is no God. Kaya sinabi doon, walang ibang Diyos liban sa akin. Okay? So, sino po yung kinikilala ng Diyos? Kung kayo po ay nasusunod sa inyong sariling kagustuhan at hindi nyo sinusunod ang Biblia, ibig sabihin, your idols and your God, small g, ay ang inyong sarili. Sumasalungat kayo sa kagustuhan ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, minsan, Romans chapter 7 verse 9, minsan ako'y nabubuhay na hiwalay sa kautusan, subalit nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan. Ako'y namatay, at ang utos na tungo sa buhay, natuklasan kong ito'y tungo sa kamatayan. Ang bawat paglabag sa kasalanan ay may katapusan at may kabayaran. Ano po? Kaya sinabi ng Bible in Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin, yung paglabag sa kautusan ay mayroong kabayaran. Lumalabag ba kayo sa kautusan? Siguro everyday. Di ba? Yan sinasabi ni Paul, sinasabi niya, I am a blasphemer. Okay? Alam niyo po yung mga taong pinili nila yan, sinasabi ni Paul, pinili nila, sinulat niya sa Romans, yung mga taong ayaw nilang iwan yan, yung pagiging isang makasalanan, hindi nila gustong iwan, hinahayaan sila ng Diyos. Hinahayaan sila ng Diyos. Kaya doon sa Romans chapter 1 verse 24, sinabi nung, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan, upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Bagamat yung ating mga katawan, bago tayo naligtas, ginamit natin sa maraming kasalanan, pero kung itong ating katawan ay pinagpapatuloy natin gamitin sa kasalanan, ang sabi ron, hinahayaan sila ng Diyos. Sige. Bakit po? Dahil pinapalitan nila yung katotohanan. Gusto nilang piliin ay ang kamalian. Ano ang katotohanan? Kung wala ang katotohanan po sa inyo, sa inyong puso, kung walang espiritu, hindi po ninyo alam na kayo ay gumagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Bakit po? Because the Spirit of God, siya ang comforter, teacher. Siya ang magpapaalala sa atin kung anong ating tinuro. In John chapter 14 verse 26, sinasabi ron, yung Holy Spirit ay nire-remind tayo. May conviction sa atin na iyan ay sin, hindi mo dapat gawin. Kaya po, anong klaseng pananampalataya meron po kayo ngayon? Sinasabi ni Paul, ako ay dating lapastangan, blasphemer. Kaya sinasabi niya, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos, sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang, sa halip na lumalang na siyang pinupuri. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Kaya minsan, yung mga images ay ginawa ng tao, niluluhuran ng tao. Pero sino yung taong lumuluhod doon? Yung lumuluhod doon ay ginawa ng Diyos. Ginawa ng tao, pagkatapos luluhuran mo, ikaw ginawa ng Diyos lumuhod sa ginagawa ng tao. So, it is a false belief. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos-Diyosan. Huwag nyo silang luluhuran. Huwag kayong maglilingkod sa kanila. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng paglilingkod? Ano, makita nyo, binubuhat sila. Yung mga images, binubuhat, pinapasan, binibihisan, nilalagyan ng bulaklak, pinaglilingkuran nila yan, di ba? Pero, sabi nga ng Bible, walang buhay sa kanila. Hindi sila nagsasalita, hindi sila nakakarinig. At sino ang creator nila? Yung nilikha ng Diyos, yung tao. Kaya, sabi ni Paul, maging ako man ay naging lapastangan, hinamak ko ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya sa Galatians chapter 1 verse 13, sapagat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. In Galatians chapter 1 verse 13, sabi niya, bagamat ako'y isang lapastangan, sabi niya, inusig ko ang iglesia, marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos, sinikap na wasakin ito.
In Galatians chapter 1 verse 14, ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Yan ang sinabi niya. Pagdating sa kabanalan, pagsisikap sa self-righteousness, very strong si Paul. Kaya sinabi niya, naniniwala ako na iyan ay ginagawa niya para sa Diyos. Subalit nang siya ay na-born again, nabuksan ang kanyang isipan na siya pala ay isang criminal, blasphemer, meron ba siyang repentance? Alam niyo po, merong repentance si Paul. Kaya sinasabi niya sa kanyang sarili, bagamat ako'y dating lapastangan, di ba? Sinasabi niya, at sabi niya, hindi lang lapastangan, formerly persecutor, inuusig ko ang iglesia, to cause suffer because of belief. Alam niyo, naging dahilan siya ng pagsasuffer ng mga mananampalataya. Kaya yung mga Kristiyano, sinasabi ng Biblia na ang lahat ng nagnanais mabuhay ng may kabanalan ay daranas ng pag-uusig. Maging kayo. Kung kayo ay nagsimulang lumakad sa kabanalang ito, uusigin din kayo. Bakit po? Si Jesus Christ ay inusig. Ang mga nabuhay sa katotohanan ay inusig. Ang mga apostol ay inusig. Ang mga taong nanampalataya kay Kristo ay inusig hanggang sa ngayon. Yung pag-uusig ay darating. Kaya sinabi ni Paul, inusig ko ang iglesia. I am formerly persecutor. Kaya doon po sa Acts chapter 9, verse 1, samantala si Paulo o si Saulo na may masidhing pagbabantak ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan. Mga lalaki o mga babae ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Yan yung kanyang ginawa. Sinabi niya, inusig ko ang iglesia. Naging marahas ako sa iglesia. Kaya doon sa Acts chapter 9, verse 1 and 2, nakalagay doon kung ano ang kanyang plano at kanyang ginawa sa iglesia. Kaya sinabi niya, doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 13, subalit ang masamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at mandadaya. Yan po yung kalagayan ng tao. Kung tuloy-tuloy sila sa kasalanan, patuloy yung pagtanggi nila sa salita ng Diyos, ang sabi diyan, patuloy silang mandadaya at madadaya. Ang sinabi doon sa Romans chapter 2, verse 4 and 5, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, at pagtsatsaga na hindi mo nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. And Romans chapter 2, verse 4, sinabi ni Paul, hinahamak ng tao ang Diyos. Yung kabutihan ng Diyos, ang sabi doon, yung kabutihan ng Diyos ay nag-aakay sa iyo, papunta saan? Sa pagsisisi in Romans chapter 2, verse 4. Kaya pinangaral ni Pablo yung pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Sinabi niya, hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Inyo, yung mga taong tunay na naligtas, meron silang repentant heart, katulad ni Peter. Si Peter ay lumuha sa harapan ng Diyos pagkatapos niyang malaman na ang Panginoon ay kanyang ipinagkanulo. That is his repentance. Si Pablo, kaya sinabi niya ang salitang repentance, nagsisi rin siya sa kanyang ginawa laban sa iglesia. Paano yung kasalanan ko? Don't worry. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Kaya binanggit ko sa inyo yung repentance ay change of mind, change of heart, and change of action. Kaya yung mga tao relihiyoso, hindi po sila nagbago dahil pinipilit nila yung kanilang sarili. Nag-change yung kanilang life, yung kanyang buhay nag-transform because they experience the love of God. The real love of God. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng batas. Pero kayang mabago yung puso ng isang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan yung tinanggap natin sa Panginoon. Bakit po? Because of God's love, siya ay nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan laban sa Kanya. Kung ang katangian lang ng Diyos ay bilang isang hukom, hindi tayo tatanggap ng pagpapatawad. Bakit po? Ang isang hukom ay hindi po nagpapatawad. Humahato lang siya.
Pero dahil ang Diyos ay may katangiang pag-ibig, kaya tayo tumanggap ng forgiveness. Hindi lamang yon, sinabi niya rito sa verse 13, sabi niya, noong una ako isang lapastangan, manguusig mga alipusta. Okay? Lapastangan, manguusig, mang-aalipusta. Nangaalipusta, nangahamak, hinahamak niya yung iglesia. Okay? Kaya sinabi niya rito, inusig ko ang iglesia, bagamat noon si Pablo ay mayroong paniniwala sa Diyos. Meron bang pananampalataya si Pablo bago siya maligtas? Si Nicodemo, anong sinabi niya? Paanong ipapanganak na muli ang isang tao? Babalik pa siyang muli sa tiyan ng kanyang ina? Meron bang pananampalataya si Nicodemo? Actually, si Nicodemo ay isang rabay, pero hindi niya naintindihan yung salitang ipinanganak na muli. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Paano ipapanganak ang isang tao muli? Babalik ba siya sa tiyan ng kanyang ina? It means he ignorant in God's word. Kaya sinabi niya, paano yan ipapanganak na muli? Maging si Pablo, sabi niya, bagamat ginawa ko ito dahil sa aking kamangmangan. Sa verse 13. Alam niyo po yung salitang mangmang ay tumutukoy sa isang taong hindi niya alam at naiintindihan at naunawaan ang salita ng Diyos. Kasi walang taong mangmang. Lahat tayo may talino, may kakayahan. Subalit pagdating sa salita ng Diyos, wala tayong kaalaman. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, binulag ng sanlibutan ito ang isipan ng tao. Kaya hindi nila nakikilala ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ng Ebanghelyo. Sila ay mangmang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kahit binabasa nila yan, hindi nila alam anong kalooban ng Diyos. Hindi nila alam anong dapat kong gawin pagkatapos ng kaligtasan. Pagkatapos mong maligtas, mabubuhay ka pa para sa iyong sarili? Hindi na po. Pagkatapos mong maligtas, mabubuhay ka na para kay Kristo at para sa Diyos. Kung mabubuhay ka para sa iyong sarili, it means yung purpose mo ay mabuhay lang para sa kagustuhan ng iyong laman, kagustuhan ng iyong katawan. Hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo, bagamat ginawa ko yan sa aking kamangmangan. Okay? Kaya doon po, sa Acts chapter 26, verse 9, ako mismo ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Sabi niya, ako mismo ay napaniwala. In Acts chapter 26, verse 9, even si Paul ay na-deceive yung kanyang mind. Sabi niya, napaniwala ako na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Napaniwala siya. Tayo rin napaniwala, di ba? Napaniwala ako dati na dapat ako ay lumuluhod sa mga images na ito. Napaniwala ako na dati kapag mabait ako, kaya pag tinanong niyo po yung mga bata, pag tinanong niyo, sino ang pupunta sa langit? Yung mabait. Tama po? Pero, talaga bang yung mabait ang pupunta sa langit? Actually, yung kabaitan ng tao ay hindi daan para ang tao ay makapasok sa langit. Hindi po yan ang paraan ng tao para makapasok sa langit, yung kabaitan. Kasi self-righteous yan di ba? Self-righteousness. Ano ang paraan para ang tao makapasok sa langit? Nakasulat po sa Mark chapter 1 verse 15, repentance and faith. Kung sasabihin ng tao na ang kabaitan o pagsisikap na matuwid ay makapasok sa langit, ay bakit pa ipinangaral yung kamatayan ni Jesus Christ? Bakit pa ipinangaral na si Kristo ay namatay sa cross, dumanak ang kanyang dugo upang tayo ay tumanggap ng dakilang biyaya, kung kaya naman ng tao pumasok sa langit sa pagiging mabait at matuwid. Kaya po, yung Bible, pag binasa po ninyo, from the Old to the New Testament, ano po ang nilalaman dito? Ano to? Puro suffering, sacrifice. Pag piniga nyo po, lalabas sa Old Testament, yung dugo ng hayop, the lamb. This is the shadow of Jesus Christ. Yung New Testament, pag piniga nyo, ang lalabas ay dugo ni Jesus Christ. Yung kanyang suffering doon sa cross.
because of my sin. Kaya sinabi niya, bagamat ginawa ko ito, sabi niya dito, bagamat ginawa ko ang mga bagay na ito, okay? Bagamat tinanggihan ko ang katotohanan, sabi niya, bagamat inusig ko ang iglesia, I am formerly blasphemer, persecutor, and insolent man. Sabi niya rito, naglalapastangan ako, subalit sinabi niya, dito po sa verse 14, sabi niya po dito sa verse 13, gayon man, verse 13, gayon man, ano ang sabi niya? Kinahabagan ako. Tama po? Sabi niya, kahit noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mga alipusta. Gayon man, kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan na iginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Kaya from his testimony, his formerly life, anong unang binanggit ni Paul? Ang una niyang binanggit dito, yung habag at awa ng Diyos na tanggap niya. Kaya nga yung tax collector, sinabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. In Matthew chapter 9, sinabi ni Jesus Christ, I desire mercy, not sacrifice. Gusto niya ibigay yung habag. Kaya sinabi ni Paul, gayon man ginawa ko ito, subalit kinahabagan ako ng Diyos. Kaya meron tatlong bagay na tinanggap si Paul dahil sa kanyang kalagayan. Tumanggap siya ng tatlong bagay. Una, yung God's mercy. Okay? Sabi niya, gayon man, kinahabagan ako ng Diyos. At pagdating po doon sa verse 14, tinanggap niya din yung, sabi po, na labis na sumagana sa akin ang biyaya. The second is grace. In verse 14. Yung unang tinanggap ni Paul ay habag, awa ng Diyos. Pangalawa, yung biyaya. Pangatlo, tinanggap ni Paul ay ano po? Love. God's love. Kaya dito, sinabi ni Paul, bagamat ako'y blasphemer, bagamat ako'y manguusig, mga alipusta, subalit kinahabagan ako ng Diyos. Tumanggap ako ng habag, tumanggap ako ng biyaya, tumanggap ako ng pag-ibig ng Diyos. Mercy. Sinabi niya roon, tinanggap ko yung biyaya. Ang sabi po doon sa Webster, ang salitang mercy ay a blessing that is an act of God's divine favor or compassion for the lost. Mercy. This is a divine favor or compassion of God para sa isang miserable sinner. Tinanggap niyo ho ba ito? Tinanggap niyo ba yung habag ng Diyos, yung mercy ng Diyos? Kung hindi niyo po tinanggap to, hindi po ninyo naunawaan kung sino kayo sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I desire mercy and not sacrifice. In Matthew chapter 9 verse 13, hingin mo yung habag ng Diyos. Hindi yung pagsasakripisyo mo, yung habag ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, I desire mercy for you. Kaya sinabi niya, ang Diyos ay nananais na ang lahat ng tao ay maligtas, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya sinabi po dito ni Paul, tinanggap ko yung biyaya ng Diyos, katulad ng tax collector. Tinanggap ko yung habag ng Diyos. Please Lord, have mercy on me. Tinanggap niyo rin ba ito sa Panginoon? Yung mga taong hindi nakaunawa ng habag ng Diyos, may pride sila sa puso. Hindi sila nagpapahalaga sa ginawa ng Diyos. Easy lang sila gumawa ng kasalanan. Easy lang sila sumuway dito. Easy lang nilang suwayin ang salita ng Diyos. Dahil sa kanilang puso, hindi talaga nila na-experience yung God's mercy. Alam niyo ba yung salitang mercy? Kung saan galing? Galing yan sa trono ng Diyos, galing sa langit. Kaya, kapag ang puso ng tao ay may pride, ma-proud, umaasa kayo sa sarili niyong kakayanan, karunungan, kaalaman, ma-pride kayo, hindi kayo tatanggap ng tatlong ito. Mercy, grace, and love. Yung mga taong naging mababa sa harapan ng Diyos, they realize kung sino sila, tatanggap sila dito.
Nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Kaya sa awit chapter 86 verse 13, sapagkat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin, sa kalaliman na Sheol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin, sa kalaliman na Sheol, ang salitang Sheol ay impyerno, hell. Iniligtas mo ang aking kaluluwa. Kaya in 1 Peter chapter 1 verse 9, ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan ng aking kaluluwa. Kaya dito sa church, ano po ang binabalyo natin sa church? Hindi po yung mga practices. Hindi po yung mga awitan, tugtugan, sayawan, hindi po dito. Wala po tayong makikitang gano'n. Hindi rin yung mga miracle healing, mga paglilians, hindi po dito gano'n. Dapat dito, ipaunawa sa inyo, sa atin, kung ano yung mercy, kung ano yung habag ng Diyos, kung paano tayo pinatawad, kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Kung naunawaan natin yan, sapat yan para tayo umibig sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Ganito kabuti ang Diyos sa akin. Pinigil niya yung kaluluwa ko mahulog sa impyerno. Pinigilan niya, hinadlangan niya. Kaya awit chapter 85 verse 7, sabi ni David, show us your mercy, O Lord, and grant us your salvation. Show us your mercy. Please, Lord, ipakita mo sa akin ang iyong kahabagan. Kaya sinabi ni Paul, tinanggap ko yung habag ng Diyos because maybe Paul experienced God's mercy. Dahil na-realize niya kung sino siya, ay lapastangan, manguusig. Na-realize niya sa kanyang sarili. Actually, pagdating sa verse 15, sinabi niya, I am the worst sinner. Sinabi niya sa verse 15, na ako ang pangunahin sa mga ito, sa mga makasalanan. Ako, sinabi ni Paul, I am the worst sinner. Kaya, bakit po ganun ang puso ni Paul? Na-realize niya kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kayo po. Kaya sinabi niya, please Lord, show us your mercy. In awit chapter 85, verse 7. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong tapat na pagsuyo. Ganyan yung nakita at naranasan ni Paul. Di lang yun, natanggap ni Paul yung pag-ibig ng Diyos. Paano naunawaan ni Paul yung pag-ibig ng Diyos? Alam niyo po, yung pag-ibig dito ay tinatawag na agape sa Griego. Yung salitang agape ay unconditional love. Kaya nakasulat po yun sa Romans chapter 5 verse 8. Si Kristo ay namatay samantalang nung tayo ay makasalanan pa. Ipinakita niya yung pag-ibig niya sa atin nang siya ay namatay doon sa cross. This is an unconditional love. Okay? Kaya sinabi ni Paul, tinanggap ko yung pag-ibig ng Diyos. Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na niniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. In 2 Corinthians chapter 5, verse 14, ang sabi ni Paul, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Anong humihimok sa atin para manatili sa church, maglingkod sa church? Ano ang humihimok sa inyo? Pag-ibig ni Kristo ang humihimok kay Paul. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak o mahulog sa impyerno. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Paano tayo magmamalaki sa Diyos kung ganito ang ginawa ng Panginoon sa atin? Paano tayo magsasabi sa Panginoon, next time na lang Lord, next time na lang. Alam niyo po, minsan hindi ko talaga maintindihan yan pag may mga nagsasabi, alam mo, born again ako eh. Pero yung mga born again na tunay, malalim ang pagmamahal at pag-ibig sa salita ng Diyos. Iniibig nila yung salita ng Diyos, iniibig nila yung church, ninanais nilang maglingkod sa Panginoon. Bakit po? Tulad ng sinabi ko po sa inyo, yung tinanggap nating biyaya, hindi tayo karapat-dapat. Sino ang pwedeng makapagsabi dito na ako ay karapat-dapat sa tinanggap ko? Wala. Lahat tayo ay tumanggap lang ng isang bagay na hindi tayo karapat-dapat.
Kaya kung nasa church tayo, hindi ba dapat ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Kanino niyo po ipapagamit yung buhay ninyo pagkatapos ng inyong kaligtasan? Of course, magtatrabaho kayo. Pero uubusin niyo ba yung oras at panahon lakas ninyo para lang humanap ng mga material na bagay? Hindi ba kayo magpapasa? Hindi kayo dadalo sa mga fellowship? Hindi ba kayo magpapalago ng buhay spiritual ninyo? Hindi niyo ba susundin yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ito ba yung born again? Yung salitang born again, now I am the child of God. What is the duty as the child of God? Obey. Obedience. Anong duty ng mga anak sa parents? Obey. Obedience. Kaya sinasabi ni Paul, I am the worst of the sinner, pero kinahabagan ako ng Diyos. Tinanggap ko yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, yung pag-ibig ni Kristo humihimok sa amin. Kaya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15, siya'y namatay para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sabi po dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Hello, nandyan po kaya? Naintindihan niyo po? Alam niyo, minsan, kailangan yung salita ng Diyos itusok sa inyong mga puso. Ibaon sa inyong puso, hindi lamang dito sa memory. Kasi, pag sa memory lang, memorize lang natin yan, pero ang puso natin hindi nagkakaroon ng transformation. Still, yung puso natin ay matigas sa salita ng Diyos. Kapag na-realize nyo yung tunay na ebanghelyo sa harapan ng Diyos, araw-araw, magpapasalamat kayo sa Diyos. Si Paul, sinasabi niya, I thank God, salamat sa Panginoon, dahil ako ay Kanyang itinuring na tapat at binigyan niya ako ng gawain sa ministeryong ito. Hindi po iba yung kaligtasan ni Paul sa atin. Yung kaligtasan ni Paul ay kaligtasan din natin. Yung Savior ni Paul ay Savior din natin. Yung kinikilala ni Paul na Diyos, siya din ang kinikilala natin ngayon. Kaya sabi diyan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin in Romans chapter 5 verse 8. And then doon sa verse 9, chapter 5 verse 9, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan. In Romans chapter 5 verse 9, itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang meaning ng blood sa Bible ay buhay, life. Buhay. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang buhay, naligtas ako sa araw ng paghuhukom. Okay? Yan po yung nangyari. Kaya, kung minsan, yung mga tao, hindi masyadong big deal sa kanila yung salitang impyerno. Doon sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot ka sa may kayang pumatay ng kaluluwa at katawan, doon sa impyerno. Pero maraming mga tao ay hindi po nagkakaroon ng fear sa talatang yan. Sa Revelation chapter 20, di ba, nakasulat din, at inihagis sa lawa ng apoy ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. It is the future. Pero maraming mga tao, hindi po sila nagkakaroon ng fear sa ganitong mga talata at salita sa sitas ng Biblia. Ano lang gusto nilang basahin dito? Blessings. Gusto lang nilang basahin, blessings, blessings. Pero hindi nila binibigyang pansin yung mga talatang yan na sinasabi ng Biblia, na gagawin ng Diyos in the future. Mainit ngayon, di ba? Hindi natin kayang ikumpara yung init na to siguro sa impyerno. Ito, minor pa, kaya natin. Kaya, yung lalaking mayaman, nang nahulog doon sa pagdurusa, sabi niya, sabihan mo sila sa patakan ng tubig ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Bakit siya nahulog sa impyerno? Because of his sin. Hindi siya nagrepent. Hindi siya sumampalataya kay Kristo. Maaaring ganun. Kaya yung pagkapahamak ng tao ay hindi
dahil sa paggawa niya ng kasalanan. Because of his unbelief. Yung kasalanan, binigyan ng solusyon ng Panginoon. Namatay siya para dito. Pero dahil hindi sila sumasampalataya dito, kaya sila napapahamak. Kaya sinasabi ron, I receive grace, I receive mercy, and I receive love. Number 3 is, Paul received the grace. Okay? What is the grace? Sabi po, grace is unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification. Grace. Grace is unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification. Dalawa. Regeneration, pagbabago, kapanganakan muli, bagong pagkatao. Sanctification, yung tinatawag na holy life, Christian living. You are already sanctified because of the words of God. In John chapter 15 verse 3. You are already clean because of the words of God. Nilinis tayo ng kanyang salita. Kaya sinasabi rito, yung grace ay tinanggap ng isang tao na hindi siya karapat-dapat. Tumanggap ba kayo nito? Tumanggap ba kayo ng pag-ibig ng Diyos? Tumanggap ba kayo ng biyaya ng Diyos? Tinanggap natin yung habag ng Diyos, tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin yung biyaya ng Diyos. Tama po? In everyday life is the grace, under the grace of God. Bakit tayo nabubuhay ngayon? Dahil malakas tayo, dahil may trabaho tayo, no? Nabubuhay tayo ngayon because of the grace of God. Sinong makapagsasabi na mabubuhay pa ng matagal ang isang tao? Alam niyo po, dahil sa COVID, maging yung mga doktor, mga expert ay namamatay. Tama po? Kaya tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ipinailalim tayo ng Diyos sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang biyaya everyday. Kaya yung mga tao, mga Kristiyan, kahit matigas pang ulo nila, kahit ayaw pa nilang maniwala, hindi pa sila pinapatay ng Diyos. Hindi pa sila pinapatay. Bakit po? Binibigyan sila ng pagkakataon makapagsisi pa. Ganon kabuti ang Diyos. Kahit marami silang paglabag, kahit marami silang kasalanan ginagawa, hindi pa sila pinapatay ng Diyos. Bakit po? Sino po ang may-ari ng buhay natin? Sino ang nagkokontrol? Yan ay ang Diyos. Kung gusto ng Diyos mabuhay pa tayo, mabubuhay tayo. Kung ayaw na ng Diyos, hindi na. Tama po? Kung ang pera lang ang daan para humaba ang buhay, dapat si Steve Jobs hindi pa namatay kasi marami siyang pera. Kaya nung nagkaroon siya ng pancreas cancer, hindi niya napigilan yung kamatayan niya sa pamamagitan ng kanyang wealth. Yung mga sikat na tao na mayayaman, kung ang pera ay para makapag-extend ng buhay, hindi sila mamamatay dahil may pera sila. Tama po? Pero pinultukan ng Diyos yung buhay nila hanggang diyan ka na lang. Tayo po, masasabi pa natin yan? No? Kaya yung buhay natin ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Minsan, akala natin malakas tayo, bigla na lang dumarating yung karamdaman. Tama po? Bakit ako pa? Minsan, meron ako nakausap. Sabi niya, bakit ako pa? Hindi mo alam anong purpose ng Diyos kung bakit binibigay sa iyo yan. Baka yan dahil dinadala ka saan? Pagsisisi o realization. Kung anak ka ng Diyos, minsan may disiplina ang Diyos sa ganito. Bakit po? Kasi matigas ang puso, matigas ang ulo. Bibigyan ka talaga ng Diyos ng problema. Bakit po? Ayaw mong sumunod sa Kanya. Hindi ka makakatagpo ng kapayapaan sa buhay mo hanggang hindi ka sumusunod sa Kanya. Bakit po? Sinabi doon sa Bible, mayroong salitang disiplina. At yung disiplina na yan, pwedeng umantong sa kamatayan ng iyong katawan, pero ang kaluluwa mo ay ligtas. Kaya sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 5, ibigay yung ganyang tao kay Satanas upang ang kaluluwa niya ay maligtas sa araw ng paghukom. Yung katawan niya, mawawasak dahil sa kasalanan pangmuli, pero yung kanyang espiritu o kaluluwa ay ligtas na. Kayo, pwede pa kayong gamitin ni Satanas yung katawan, pero yung kaluluwa niyo ligtas na. Nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Kaya pwedeng sirain ng diablo yung testimony ninyo bilang Kristiyano, wasakin, pero yung kaluluwa niyo hindi kayang makuha. Yung kaligtasan ay walang hanggan. Tama po? Eternal.
Bakit po tayo pwede pang magkasala? May katawan pa kayo. May kalayaan pa kayo. Tama po? Pwede nyo pang gawin yung kasalanan kung gusto nyo. Pero merong conviction dapat ang Espiritu ng Diyos sa inyo. That is a sin. Warning. Kapag hindi mo sinunod yung warning, ang kasunod noon, pag ikaw ay nag-commit, discipline. Tama po? Pag hindi kayo nanumbalik, tuloy-tuloy kayo, yung discipline, worse and worse. Alam niyo po yung bansang Israel? Nang sila po ay sumuway sa Panginoon, yung discipline nila ay yung degree, pataas ng pataas. Mababasa niyo po doon sa Leviticus chapter 27. Una, sinabi niya 7 times. Papaluin ka 7 times yung discipline sa iyo. Pag hindi ka pa rin sumunod, 7 times 7. Yung degree. Patindi ng patindi. Hanggang dumating sa kamatayan ng katawan. Yung espiritu uuwi sa langit, yung katawan ay babalik sa alabo. Kaya yung discipline ng Panginoon ay pwedeng maging kamatayan ng ating katawan. Bakit po? Dati yung katawang ito, ginamit natin sa kasalanan. Kaya tayo nagkaroon ng maraming pagkukulang laban sa Diyos. Ginamit natin ito. Subalit ngayon, nung naborn again tayo naligtas, huwag na natin gamitin ito sa kasalanan, yung katawang ito. Pigilan na natin yung katawan natin. Kontrolin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Maging si Paul, naintindihan niya na, tinanggap niya yung biyaya ng Diyos. In Galatians chapter 1 verse 15, sinabi niya, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina. At sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sinabi niya, sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yung salitang kanya, ito po ay ang Diyos. Salitang kanya. Sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tumanggap siya ng dakilang biyaya. Yan ay ang kaligtasan. Kaya, sinasabi ni Paul, nang ang Diyos ay malugod sa akin, nagbukod sa akin. In Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naiintindihan niyo ba ang salitang ito? Kung hindi niyo po naiintindihan ang mga bagay at mga salitang ito, balik-balikan niyo po. Kasi, alam niyo po, magbibigay lang kayo ng buhay, panahon at oras sa Panginoon kapag naiintindihan niyo ito. Naiintindihan niyo yung pag-ibig ng Diyos, naiintindihan niyo yung habag ng Diyos, naiintindihan niyo yung biyaya ng Diyos. Kaya may talata sa Biblia, ano ang aking isusukli sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa akin? Ano ang aking isusukli sa lahat ng kabutihan? Awit 116 verse 12. Ano ang aking isusukli? Anong isusukli niyo po sa Panginoon? Nandito kayo. Yeah. Kayong mga matatagal na dito sa church. Ano na ang isinukli ninyo sa Panginoon? Kayong mga bagong naligtas at ano naman ang plano niyong isukli sa Panginoon? May nakasulat ba ng pagsusulit sa Biblia? In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, isinulat ito ni Paul para sa mga ligtas. Chapter 5 verse 10. Sapagat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, hindi po sa tinatawag na white throne judgment. Dalawang hukuman po yan. After rapture, merong pagsusulit ang mga born again. Ito yung hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo ang tinatawag dito. Okay? Judgment seat of Christ. Ito po ay para sa mga born again. Ito po ay para sa pagsusulit ng mga taong naligtas. Hindi po ito yung tinatawag na white throne judgment. Ang tatayo sa white throne judgment, doon po sa Revelation, yung mga hindi naligtas. Dahil sinabi ron, inihagis sila doon sa lawang apoy. Pero yung mga born again Christian,
meron tayong pagsusulit din sa Panginoon. Ang sabi rito, tatanggap tayo ng kabayaran. It is a reward. Yung reward natin ay manggagaling sa gawa pagkatapos nating maligtas. Hindi ba kayo gagawa para sa Panginoon? Pagkatapos niyong maligtas, wala kayong gagawin? Ang buhay ba ng isang taong iniligtas ay pupunta lang sa church, uuwi, pupunta lang sa church, uuwi, magtatrabaho, yan lang ba? Pag hindi niyo po nakita yung buhay ng mga taong naligtas sa Biblia sa panahon ng Acts, sa panahon ng Acts, nung sinimulang itayo yung iglesia, yung church, ano ang buhay ng mga taong naligtas doon? Ibinigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Naglingkod sila sa Diyos. Kaya, pag humarap sila sa Diyos, meron ba silang reward? Meron ba? Kung walang nakasulat na reward sa Biblia, wala ring works after salvation. Kaya tayo maglilingkod sa Panginoon, kaya tayo magbibigay ng oras at panahon sa Diyos, hindi dahil sa, ay, kailangan magsimba ako. Ay, kailangan nasa church ako. Ay, makapagsimba nga ngayon. Minsan ayaw ko, minsan gusto ko. Hindi po yan tama sa paningin ng Diyos. Pag kayo po ay hindi pumupunta sa church, it is a sin o hindi? Nakasulat po sa Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Pag hindi po kayo nag-church, you are committing the sin against the words of God. Tama po? Sabihin niyo, si pastor naman, nagsasalita, nakakasakit. Anong gusto niyo? Hindi ko sabihin ang totoo? Nandito ako para magsabi ng totoo. At hindi ko rin po kayo binobola. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos ay malaking pananagutan kung itinago mo yung katotohanan. Tama po? Yan ang totoo. Anong gagawin ko? Sinabi ng Biblia, kapag yan ay hindi nyo sinusunod, you're committing the sin. Hello, tama po? Sinabi ng Biblia, huwag kang magsinungaling, pero pag nagsinungaling ka, you're committing the sin. Lahat yan, sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia, igalang mo yung mga magulang. Pag di mo ginalang ang magulang mo, you committed the sin. Bakit po? Bagamat sinusuway ito ng mga Kristiyanong ligtas, pero mabuti ang Diyos, nasa ilalim sila ng biyaya. Hindi ba? Kaya nga sa araw ng pagdating ng Panginoon, yung pagsusulit, doon na lang. Pero minsan, may consequence, may discipline. Tama po? Minsan yung mga Kristiyano, pag hindi na talaga kaya, may discipline na ang Panginoon sa kanila. Kasi dinidisobey na nila yung words of God. Kaya minsan, sino ang kayang makipaglaban sa Diyos? Mahirap kalabanin ang words of God. Tama po? Pangalawa, sinasabi pa ng Biblia na tayo ay manalangin? Doon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Nagpe-pray po ba kayo para sa church, para sa kaligtasan ng mga hindi paligtas, para sa pastor, para sa mga brothers and sisters na nagkakasakit, nangihina, inaalala niyo ba sila sa panalangin? Sa mga nag-struggle, nahirapan, sa mga kabataan, inaalala niyo ba sila sa prayer? Baka ho ang panalangin lang natin ay puro na lang kahilingan. Bigyan mo ko ng ganito, Panginoon. Bigyan mo ko ng ganon. This is not a prayer. Self-peace prayer. Dapat ipanalangin natin yung kalooban ng Diyos. In Romans chapter 8 verse 26, ang Diyos ay nagtuturo, yung Espiritu ng Diyos nagtuturo kung paano tayo mananalangin. Nagpe-pray ba kayo? Kung araw, hindi. Bago lang matulog. Alam niyo, sabi doon, walang patid. Tama po? Ibig sabihin ng walang patid, every minute. Tama po? Walang putol. Use it to be free. Continuously. Kaya every day, bawat oras, bawat minuto, Panginoon, ingatan mo ako, Panginoon, ganito. Kasi sinabi doon, manalangin ng walang patid. Yan ang sinabi ng Biblia. Tama po? Pag hindi niyo po ginagawa yan, you committed again the sin.
Sumunod, nagbabasa ho ba kayo ng Bible? Siguro yung iba nagbabasa, yung iba hindi. Sinabi sa Biblia, dili-diliin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Tama po? Utos po ba yon? Utos? Kung hindi niyo po ginagawa yan, kayo din po ay nagkukumit ng kasalanan against to the words of God. Pang-apat, nagbibigay ba kayo sa church ng offering o tithes? O offering, nagbibigay kayo. Nakasulat ba sa Bible na dapat tayo mag-offering, magbigay sa church? May utos po ba? Kung hindi niyo po ginagawa yan, kayo din ay nagkakasala sa Diyos. Yang mga bagay na yan, iniuutos lang yan sa mga ligtas na born-again Christian. Yung mga totoong ligtas, para sa kanila lang yan. Hindi po yan para sa hindi ligtas. Tama po? Lahat ng mga bagay na yan, sabi ron, lahat ng ating kahirapan, pagtitiis, pagsasakripisyo para sa Diyos, ay Kanyang babayaran pagharap natin sa Panginoon. Sabi ron, babayaran ng Panginoon. Sabi diyan, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Kaya may gawa yung born again. Tama po? After salvation. Kaya po dapat naiintindihan natin yung mga bagay na ito sa loob ng church, dito sa church. Naintindihan po natin dapat yan. Huwag po tayong magpa-easy-easy. Bakit po? Pag nag-easy-easy tayo sa Christian life, tuwan-tuwa yung demonyo, yung diablo. Pag sinabi mong, ay, hindi nga ako susuporta dyan sa gawain ng church, tuwa, palakpak ang diablo dyan. Ay, hindi ako pupunta sa church, palakpak ang diablo dyan. Hindi nga ako magbibigay, palakpak ang diablo dyan. Hindi ako magbabasa, palakpak ang diablo dyan. Pipiliin ko lang yung gusto ko, papalakpak ang diablo. Baka nga minsan sabihin ng diablo, you are truly my son. Tama po. Obedient siya. Kasi hindi yan ginagawa dapat ng mga ligtas na tao. Dapat ginagawa nila yan pagsunod sa Diyos, di ba? Dapat gawin ko yan. Yan ang utos sa akin ng Panginoon. Magbasa ako, mag-pray ako, mag-share ako sa anumang meron ako, maglingkod ako sa Panginoon. After salvation, yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Mag-evangelize ako, may maligtas sa pamamagitan ko. Kaya yung office ko, sinimulan po yan kanina. Di palakpakan natin ang Panginoon. Meron nang nasave. Ang buena mano, may naligtas. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Sinanay at si tatay, counseling. Kaya, kailangan maging masigasig tayo, samantalahin natin yung lahat ng pagkakataon kung paano tayo makapagbabalik sa Panginoon. Bakit po? Lahat ng mga ebidensya para dumating ang Panginoon ay yung nakasulat sa Biblia, nangyari na. Tama po? Halos tapos na lahat. Kaya yung hinihintay na lang, ipangaral yung Ebanghelyo. Okay? Kaya doon po sa verse 15, punta po tayo sa verse 15. Tapat ang salita. Okay? Verse 14 muna. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. This is the verse, main verse. Sabi diyan, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Okay, sabayan niyo po ako, basahin natin. Pero sabihin niyo po, pagdating doon sa upang iligtas ang mga makasalanan, baguhin natin, sabihin natin, upang iligtas ako na makasalanan. Tama po? Para itong verse na to ay maging iyo. Tama po? Okay. So, basahin natin. 3 to 1, verse 15. Tapat ang salita, nararapat tanggapin ng lubos, na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ako na isang makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. So, pinipersonalize mo yung talata.
iniligtas ako ng Panginoon, kaya siya dumating dito. Tama po? Iniligtas ka ng Panginoon, kaya siya dumating dito. Tama po? Kaya yung topic natin, Christ, Jesus came into this world to save me. Why? Because I am the miserable sinner. Kaya kung hindi dumating si Jesus Christ, wala akong pag-asa. Kung hindi ibinigay si Jesus Christ, wala tayong pag-asa. Tama po? Lahat tayo mahuhulog sa walang hanggang apoy sa impyerno. Kung hindi dumating si Jesus Christ, wala tayong magagawa. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko dahil ako ay isang miserable sinner. Pero si Jesus Christ ay sinless man, hindi siya nagkasala, kaya siya ay nagbayad sa kasalanan ng iba. Kaya, pag tinignan po ninyo yung lamb in the Old Testament, kailangan yung i-offer nila ay malinis, walang kapintasan. This is the shadow of Christ. Ibig sabihin, sinless, malinis. Kaya yan po yung kahulugan sa Old Testament. Kaya sabi yan, tapat ang salita. Okay? Kaya tayo ay iniligtas ng Panginoon. Okay? Kaya doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 11, tapat ang salita. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. 2 Timothy chapter 2 verse 11. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Okay? Kaya yan ang sinabi ko rito, kung tayo namatay na kasama niya. Tayo'y mabubuhay din kasama niya. Kaya sinabi niya, I am foremost was a sinner, a blasphemer, persecutor, pero sinabi niya, bagamat ako ang pinakahamak, in Ephesians chapter 3 verse 8, Ephesians chapter 3 verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Ephesians chapter 3 verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin, upang maipangaral sa mga hintil ang mga di masukat ng mga kayamanan ni Kristo. Okay? Bagamat sinasabi niya, ako ang pinakahamak, sinasabi niya. Sinabi niya ron, bagamat ako ang pinakahamak. Pero sinabi niya, yung kanyang tinanggap ay biyaya. Okay? Doon po sa Philippians chapter 3, verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kaluguyan. Dahil sa higit na kahalaga na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Okay? Kaya sinabi niya po rito, tapat ang salita. Okay? Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. In verse 16, okay? Sabi niya po sa verse 16, ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sumasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi niya rito, natanggap niya yung biyaya ng Diyos. He obtained mercy. Okay? Kaya, kung tayo po ay tumanggap ng ganitong bagay katulad ni Paul, ano yung tinanggap natin? Mercy, grace, and the love of God. Kaya sinabi niya, Christ, Jesus came into this world to save me. So, mga brothers and sisters, ano po ang inyong isusukli para sa Panginoon? May talatang binanggit po na sinasabi sa awit 116, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Okay? Pag-church, mahirap ba? Para sa inyo, punta sa church? Dapat hindi tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan pagdating sa church. Bakit po? That is the commandment of God. Di ba? Dapat yung ating buhay ay nakapattern na ayon sa sistema ng Biblia. Tama po? Magtatrabaho ako araw, Monday hanggang Saturday, pero dapat meron akong para sa Diyos. Bago ako matulog, dapat mag-pray o kaya magbasa ako ng Biblia para sa Diyos, para sa aking pangangailangang espiritual. Tama po?
Kung hindi niyo po yan ginagawa, ano po ang uubusin niyo yung lakas at katawan niyo? Hindi po yan ang buhay ng mga taong pupunta sa langit. Kung hindi niyo po ginagawa. Ang buhay ng mga taong pupunta sa langit, sinasanay na nila yung sarili nila sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Kaya sinabi ni Paul, sanayin mo ang iyong katawan sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Okay? Kaya tayo, habang nasa church, yung mga kabataan, every Saturday, nandito sila. Bakit kailangan nilang pumunta? Kailangan silang turuan at sanayin. Mga leaders, may pagsasanay. Bakit kailangan silang turuan? Kailangan silang sanayin. Sa pag-Sunday, bakit nandito tayo? Kailangan nating mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi ka na mabubuhay sa tinapay lang. Di ba? In Matthew chapter 4, kung walang salita ng Diyos, it is impossible na makapamuhay ka ng may kabanalan at katuwiran sa paningin ng Diyos. Kung wala yung salita ng Diyos sa iyo, hindi ka makakapamuhay para sa Diyos. Yung salita ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin, naggagabay sa atin, nagbibigay ng liwanag sa atin. Kaya sinabi na ang salita mo ay tanglaw sa ating mga paa. Yung salita ng Diyos ay gumagabay sa atin sa loob ng iglesia, sa church. So alam niyo po, sa totoo lang, hindi ho madaling gumawa ng sermon. Sa tingin niyo, paggawa ng ganitong pagtuturo, madali? Maghahanda ka ng sermon, hindi ho isang araw lang. Almost 5 days, gagawa ka, pray. Hindi lang naman yan ang ginagawa ng pastor. Kung hindi kayo importanteng turuan, ba't ka naman maglalaan pa ng panahon? Pagdidildil ng panalangin at magpupuyat ka para lang sa salita ng Diyos at ituturo dito sa inyo, di ba? Kaya kung hindi nyo pinahahalagahan yung salita ng Diyos, hindi nyo pinahahalagahan ang salita ng Diyos o ang Diyos. Hindi po yan madali. Yung ganitong pag-aaral ituro sa inyo, alam niyo ba kung paano yan na ituro sa inyo? Kaya, ang ibig ko sabihin, yung ating ginagawa ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sa church, pag Sunday, hindi ba importante ito? Ay mga sa teacher. O pag may teacher dito, nag-aaral yung mga teacher, gumagawa ng curriculum. Tama po? Pagkatapos pagdating sa school, pag yung estudyante unattended, hindi siya nakikinig, hindi siya nag-i-interest matuto, ayaw niyang marinig yung mga aral, ano sasabihin ng teacher? Alam mo ba, hindi madaling gumawa ng curriculum. Pinag-aaralan na para ituro sa'yo, tapos hindi mo pinahalagahan. Paano ka? Tama po ba? Tama po ba yung mga teacher dito? Hindi naman kayo magtuturo nang hindi kayo gagawa ng curriculum at mag-aaral. Sa spiritual din na buhay, kailangan din pag-aralan kung ano ituturo. Pero yung pag-aaral, paghahanda ng sermon ay hindi po madali. Dahil yan gagawin mo para sa Panginoon dahil kailangan ng mga brothers and sisters. Kaya kayo rin dapat, mahalaga sa inyo yung church, yung Sunday, Wednesday. Kasi yung inihahanda para sa atin ay pagkain espiritual para sa atin. So, dapat meron tayong pusong pagpapasalamat sa Diyos. Dapat pumunta ako, tumulong, sumuporta ako. Hindi ko sayangin yung araw na ito. Kaya yung binanggit ko sa inyo, ang 4 kanina. Pag hindi nyo ginagawa yung panalangin, hindi nyo ginagawa yung pagbabasa, pag hindi nyo ginagawa yung pagbibigay, ano pa isa? Ha? Pagdalo sa gawain? Kung hindi nyo po ginagawa yung mga bagay na yan, ang advice ko po sa inyo, pag kayo po ay nag-iisa, humingi kayo ng sorry sa Panginoon. Lord, sorry po. Hindi ko nagagawa yung mga tungkulin ko bilang isang anak mo. Tama po? Kung may mga anak kayo, bigyan nyo ng gawain sa bahay. Pag hindi nila ginagawa, masaya ba puso ng magulang? Ay, salamat anak, at ikaw ay hindi ka sumusunod. Very good. Ganun ho ba? Hindi.
Kung hindi natin ginagawa yung tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos, natutuwa ba ang Diyos sa atin? Hindi. Kapag nag-pray tayo, barado yung connection because of sin. Di ba? O kahit mga born again na, nagkakasala pa tayo, tama po? Pero huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Minsan iniisip natin, okay lang yan. This is a simple sin na sinasabi ni Satan sa isip natin. Okay lang yan. Okay lang yan. Kahit repetition, okay lang yan. Pero, sinasabi ni Satan sa mind natin, okay lang magkasala ka, paulit-ulit. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi yung mind natin ay nadidisip sometimes ng kaaway. Pag sinabi sa mind natin, huwag kang makinig. Sino nagsasabi nun? Ang Diyos? Pag sinabi sa mind natin, huwag kang mag-pray. Sino nagsasabi nun? Ang Diyos? Pag sinabi sa mind natin, huwag kang magbasa. Hindi yan ang Diyos. Basahin natin kung ano yung sinagawa ni Satan sa ating isipan at puso. Hello, tama po? Kung kayo ay mga anak na ng Diyos, ligtas na sa ilalim ng biyaya ng Diyos, sa banal na dugo ng Panginoon, ang kasalanan natin ay tapos na, napatawad na, binigyan tayo ng Diyos ng gawain. Tama po? Para tayo lumago, gawin natin yan. Pag lumago tayo, magagamit tayo ng church sa iglesia. Pero pag nananatili po kayong baby, wala po kayong magagawa sa church pag nanatili kayong baby, di ba? Ano po ginagawa ng baby? Minsan dumudumi lang. Minsan tinitimplahan lang ng gatas. Minsan hindi siya makalakad mag-isa. Nagiging baby lang siya kasi hindi siya lumago sa spiritual na biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi hindi siya nagbabasa. Hindi siya nagpe-pray. Hindi siya dumadalo sa Sunday church, sa fellowship. Hindi siya nananalangin. So, dahil doon, naantala yung paglago niya spiritually. Tama po? So, brothers and sisters, i-identify po ninyo yung kaibahan ng isang totoong born again tsaka hindi. Hindi po sa sinasabi, tama po? Sa ginagawa. Sa ginagawa. Makakakita ba kayo ng mga nagsasabing born again sa sabungan? Makakita kayo ng mga nagsasabing born again sa sugalan? Makakita ba kayo ng nagsasabing born again sa kung saan-saan pag Sunday? Born again ka ba? Nakakita ka ba ng mga born again habang nag-iinom? Alam mo, born again din ako eh. Talaga? Kaya kapag nakakita po kayo ng ganito, hindi ho makapanipaniwala, di ba? Kaya sinabi ni Paul, tumanggap ako ng habag, tumanggap ako ng biyaya, tumanggap din ako ng pag-ibig ng Diyos. For the last, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Itong church na ito ay church po para sa inyo. Dito po kayo. Dito kayo maglingkod, mag-invest. Dadating ang panahon, ang mga magulang, nanay, kapatid nyo, maliligtas din sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na yan kung kayo ay nagiging matapat sa gawain ng Diyos. Masaya ba kayo kung kayo lang ang ligtas? Save na ako. Paano naman yung mga mahal sa buhay? Kayang tiisin natin na sila pupunta sa impyerno, pero tayo ligtas na? Ang kawalan lang ng kapayapaan natin kapag naiisip natin, hindi pa ligtas yung aking mga magulang, aking anak. Pero may peace of mind na tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan tapos na. Tama po? Kaya mga brothers and sisters, dito po kayo sa church. Huwag kayong umabsent. Huwag kayong pumayag na yung para sa Panginoon ay nakawin sa inyo ng dyablo. Kung kayo po ay hindi nakakapagdalo sa gawain, sino po ang nawawalan? Sino po ang nawawalan? Hello, nandiyan po kayo? Sino po ang lugi? Ang Panginoon? Lugi ka, Lord. Di ako dumating sa'yo. Di ako dumating sa church. Hindi. Ikaw ang lugi. Ikaw ang talo. Tama po? Sana maisip niyan, ano ang aking isusukli? Magtrabaho po kayo Monday to Friday, Saturday, pero magbigay kayo ng time sa Panginoon. Sabihin niyo, Lord, hindi pwedeng puro na lang sa pangkatawan ang gagawin ko. Kailangan may time naman ako para sa iyo.
At ito ang time ninyo sa panahon na kayo ay nakikinig, nagbabasa at nananalangin. Yan ang time ninyo sa Panginoon. Pero yan ay para lang sa mga tunay na born again believer. Tama po? Hello, tama po? Okay, tayo po yung manalangin. Salamat po sa tinanggap namin, Panginoon, tulad ng tinanggap ni Paul. Ang habag po ninyo, ang biyaya at pag-ibig ninyo ay tinanggap din po namin katulad ni Pablo. Tulungan niyo po kaming magmahal sa inyong salita at sa gawain dito sa iglesyang ito na kami po ay maging bahagi para sa kaligtasan din po ng iba. Kung mayroon kaming mga pagkukulang laban sa inyo, akayin niyo po kami sa panunumbalik sa inyong aming mga puso upang magkaroon kami ng kagalakan. Pagpalain niyo po yung mga brothers and sisters na narito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you very much po.